Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon yung araw ng Martes, ika-9 ng Hunyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyong ating monitor sa may silang bahagi ng ating bansa at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan sa inyong matatandaan, base sa pinakahuli nating ulat panahon, taglay nito ang lakas na hangin na umabot sa 95 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umabot sa 125 km per hour. Kung saan sa mga nakalipas na mga oras ay bahagya pa nga rin po itong nag-intensify. Kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 105 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 155 km per hour. Kung saan nga po isa na nga po itong typhoon category. Kung saan kapansin-pansin nga po ang lawak ng sakop ng bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa at nasa labas pa rin nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po ito po yung sumunod kay bagyong Esther, na kung saan nga po huling namataan sa layong 2,965 km silangan ng Mindanao, na kung saan nagdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasaman mga localized thunderstorm. Na kung saan inaasahan po natin ngayong araw ay inaasahan po natin na magdudulot ito ng maulap na papuri dito sa may Mindanao. Na kung saan nga po, base nga po sa ating pinaka-latest track nitong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa, posible nga itong pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility. At kung pumasok nga po ito, naganap pa rin na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local name na Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. Na kung saan nga po, kasalukuyan nga po itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis ng 5 km per hour. Na kung saan nga po mabagal ang kanyang pagkilos palapit ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya naman inaasahan po natin na posible nga pong medyo magtatagal nga po ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility bago tuluyan mas makalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility or PAR. Na kung saan inaasahan po natin na mas lalapit ito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa o sa PAR pagsapit ng Huwebes, at inaasahan din natin na mas lalapit ito dito sa may PAR pagsapit naman ng Friday ng hapon. At kung inaasahan po natin na posible na nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado kung hindi ka magbabago ang kanyang track. Na kung saan nga po posible nga po itong maglandfall dito sa may silang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silang bahagi ng Visayas, sa lugar po yan ng Eastern Samar, Masbate, Romblon, patungo dito sa may area ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, bago to yun makalabas ng ating bansa. Na kung saan nga po makikita nga po natin sa pinaka latest track na mas malawak nga po ang sakop nitong hangin. Na kung saan nga po hagip nga rin po nito ang ating mga kababayan dito sa may area ng Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, kabilang ang area ng Mindanao. Na kung saan nga po base sa ating pinaka track makikita nga po natin ang cone of probability ng track ng bagyong ito. Sakop nga po nito ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Na kung saan inaasahan po natin magdudulot ito ng mga malakas na mga paulan at hangin. Na kung saan nga po lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibilidad na pagdaan nitong bagyo sa may silang bahagi ng Visayas patungo dito sa may area ng Mimaropa. Na kung saan nga po maihalan tulad nga sa bagyong Yolanda, na kung saan dito nga po ito dumaan sa may silang bahagi ng Visayas patungo naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially nga po yan dito sa may area ng Mimaropa dumaan. Na kung saan sakop nga po nito ang buong bansa dahil nga po ang gitna ng ating bansa ay Visayas. Na kung saan nga po base nga po sa ating pinaka climatological track sa buwan ng June, nakikita nga po natin ang posibilidad ng mga bagyong nabubuo ay pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lumalapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Na kung saan bagya nga po itong lalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon at kikilos pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. Ang unang track po yan, so posible nga pong mag-curve ang kanyang pagkilos. Kaya naman maging alerto at updated lamang po tayo sa mga bagong ulat panahon upang malaman po natin ang pinakalitis sa lagay nitong bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa.
Na kung saan nga po mayroon din po tayong senaryo na posible nga po itong maglandfall dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa area ng Quezon, Laguna, Cavite at Metro Manila bago tuluyan makatawid ng ating bansa. At mayroon pa rin po tayong senaryo na posible nga po dito maglandfall dito sa may silangang bahagi ng Visayas, sa lugar po yan ng Samar Region, patungo dito sa may Masbate at Romblon, kabilang ang Mimaropa, sa lugar naman yan ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, bago naman tumawid ng ating bansa. Yun nga po ay base nga po yan sa pinaka climatological track sa buwan ng June, na kung saan nga po kapag mayroon po tayong nabubuong bagyo na pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay siyang daanan itong mga nabanggit na lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated dahil posible pang magbago ang track nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga po typhoon category na nga po ito sa kasalukuyan, na kung saan nga ay meron po tayong 1 hanggang 2 bagyo na inaasahan na mabuo ngayong buwan ng June. Kaya naman may una na po tayong nabuo na si Bagyong Esther, na kung saan nga po ito nga po yung sumunod doon sa Bagyong Esther na ating monitor nung mga nakaraang araw pa, na kung saan nga po sa ating pagbabasihan yung pinaka-latest track nitong bagyo ay maihahalin tulad nga rin po natin sa climatological track, na kung saan dumadaan ang mga bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may area ng Mimaropa bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo at pinaghahanda po natin ng lubusan ng ating mga kababayan sa ating bansa, na kung saan posible nga pong maglandfall ang bagong bagyo nating minomonitor. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang maulap na papuri na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Batanes, Babuyang Group of Islands, at dito sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, nadulot nga po yan ng hanging habagat, na kung saan lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, dahil nga po sa epekto nitong hanging habagat na patuloy pa rin nagdadala ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, na kung saan nga po nagbabanta pa nga rin po ang mga pagba sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar, na kung saan kung kayo ay lalabas ng inyong tanod, ugaliin pa rin po magdala ng panangga lamang sa mga biglaang boost na mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kapote. Samantalang sa malalawing bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon, nasaan pa rin po natin ang improving weather, na kung saan pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin po tayo makaranas ng mga localized thunderstorm na dulot nga po itong hanging habagat, na kung saan nagdudulot nga po yan ng maulap na paborin, na kung saan nga po nagdudulot nga po yan ng maulap na paporin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya naman cloud cluster at natapat sa inyong lugar at fully developed, makakaranas po tayo ng mga biglaang boost na mga pag-ulan. Dulot nga lang po yan ng mga cloud cluster, na kung saan hindi naman po yan tumatagal, ngunit maging alerto lang po tayo dahil sa biglaan nga po yan at magdudulot nga rin po yan ng posibleng pagba sa mababang lugar, dahil kung minsan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan ang maaari pa rin po nating maranasan. Para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa Luzon, asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin tayo ng malinsangang panahon, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon, na kung saan inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maalinsangang panahon na may inaasang agwat ng temperatura dito sa may Legazpi na umabot sa 34 degrees Celsius, Tugigaraw 35 degrees Celsius. Samantalang dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at hilagang Luzon, inaasahan po natin mababa ang temperatura nating inaasahan, na kung saan nga po mayroon po tayong inaasahan na maulap na papuri na sinasama ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, na kung saan mayroon po tayong inaasahang agwat ang temperatura dito sa may Lawag na umabot lamang sa 30 degrees Celsius, Baguio 22 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tagaytay 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura, na kung saan bagya nga pong mababa ang temperatura dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, dahil nga po yan sa maulap na paporin at mga sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pagulan na epekto nga po nitong hanging habagat. Samantala, dumako naman tayo dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, na kung saan nga po inaasahan pa rin po natin na mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm dito sa area ng Palawan, na kung saan nga po pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan lalo na pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan posible pa rin po tayong makaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot nga po itong hanging habagat,
na siyang nagdudulot naman ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga biglaang boost ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, 32 degrees Celsius, samantalang dito naman sa Kalayaan Islands, 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan pa rin po natin na mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, na kung saan epekto nga po nitong hanging habagat, na kung saan magdudulot po yan ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa area ng Antique, Guimaras, Iloilo, Aklan, Negros Occidental, Negros Oriental, including Siquijor, na kung saan posible nga po ang biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot nga po yan ng mga localized thunderstorm na galing dito sa may hanging habagat. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Iloilo, 32 degrees Celsius, samantalang dito naman sa may Cebu, 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantala dito sa may silang bahagi ng Visayas, inasahan pa rin po natin ang improving weather, na kung saan inasahan po natin makakaranas pa rin ang maliwalas na panahon na may agwat ang temperatura na umaabot sa 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng improving weather, na kung saan lubos lang po natin pinaganda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm at maulap na papurin na sinasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan dulot nga po nitong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan makikita nga po natin nagdudulot nga po ito ng maulap na papurin na sinasamahan na rin po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Sa lugar po yan ng area ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soc-Sargen at area ng Zamboanga Peninsula. Pagsapit po yan ng hapon at gabi, na kung saan ngayong umaga hanggang mamayang tanghali, inasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather. Ngunit mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan inasahan po natin ang agwat ang temperatura dito sa may Zamboanga na maabot sa 35 degrees Celsius, Davao 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius ating inasahang agwat ang temperatura, na kung saan nga po improving weather ang inaasahan natin ngayong umaga at hanggang tanghali dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, na kung saan nga po lubos pa rin po natin pinaganda sa mga banta ng mga localized thunderstorm, na kung saan nga po kapag fully develop ang mga localized thunderstorm at natapat sa inyong lugar, makakaranas po tayo katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha sa mga bababang lugar at pag-uho naman ng lupa sa mga mabundok na lugar. Kaya naman maging alerto at ugaliin pa rin maging updated sa mga bago naming ulat panahon na aming ilalabas ukol dito sa samang panahon na nabubuo sa may silangang bahagi ng ating bansa at mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit lubos po natin pinag-ingat at pinaganda ang ating mga kababayan, especially dito sa may hilaga ng ating bansa, na kung saan may inasahan po tayong moderate na mga pag-alon na may taas na mga pag-alon na umaabot sa 1.5 to 3.1 metro ang taas ng pag-alon, na kung saan nga po mapanganib pa rin po sa ating mga kababayang mangisda at pumapalaot sa area po yan ng Batanes at area ng Babuyang Group of Islands. Samantalang sa mga labing bahagi ng ating bansa, inasahan pa rin po natin makaranas pa rin ng slight to moderate ang mga pag-alon nating inasahan. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mangisda. Ngunit maging alerto at updated po tayo sa mga banta pa rin ng mga mataas na mga pag-alon, na kung saan kapansin-pansin nga po na mas lumalapit na nga po or pumapasok na nga po ang mataas na mga pag-alon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga po yan sa bagyang paglapit itong bagyong ating minomonitor, na kung saan kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa lokalin na Francisco. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-9 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas ukol dito sa bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa at sa magiging lagay pa ng ating panahon, na kung saan patuloy pa rin tayong nagmumonitor ng hanging habagat.
na kung saan posible nga itong palakasin pa nga rin po itong bagyong ating monitor kapag ito ay nasa silang bahagi na ng ating bansa, na kung saan hihilahin nga po nito ang hangin na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan magdudulot nga po yan ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao, dahil po yan sa epekto ng hanging habagat kapag ito ay nasa may silang bahagi na ng ating bansa at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all. Ingat po mga kababayan.